Hello mga kababayan na nandito sa Melbourne. Sobrang excited na ako maglaro dito at sana magkita-kita tayo sa Ka-Express, isang mahalagang update ang Humanix International Tennis Scene ngayong gabi. Habang nakatutok ang mundo sa singles debut ni Alex Ayala sa Australian Open 2026, opisyal nang nakumpirma na sasabak din ang Pinay Pride sa women's double main draw. Kasama ang Brazilian partner na si Ingrid Martins, haharap sina Alex sa veteranang Japanese double star na si Shoko Aoyama at ang Polish standout na si Magda Linette sa round 1 na gaganapin sa Martes, January 20 sa Melbourne Park. Ang matchup na ito ay agad naging sentro ng atensyon dahil sa bigat ng karanasan ng kalaban. Si Shoko, ang dating world number 4 sa doubles at may higit 20 na WTA doubles titles sa kanyang pangalan, kabilang ang malalim na Grand Slam runs. At ang kanyang partner na si Magda Linette ay isang Grand Slam singles semifinalist na may solid baseline game at tournament toughness. Well, sa papel, malinaw ang advantage ng karanasan para sa Japanese-Polish tandem. Gayunpaman, ang kasalukuyang momentum ay pabor kay Alex. Papasok siya sa doubles match na ito. Bit-bit ang sariwang panalo laban mismo kay Linette sa ASB Classic sa Auckland, kung saan dinominan niya ang Polish star sa straight sets 6-3, 6-2. Ang resultang yon ay nagbibigay kay Alex ng malinaw na psychological edge, lalo na sa pagbasa ng galaw at kahinaan ni Linette sa rally exchanges. Mahalaga rin ang kontribusyon ni Ingrid Martins sa partnership. Ang Brazilian double specialist ay may dalawang WTA 250 titles at kilala sa agresibong net play at solid court positioning. Ang kombinasyon ng left-handed baseline pressure ni Alex at net presence ni Martins ay nagiging isang balancing tandem na kayang hamunin ang mas traditional at experience-based style ni Aoyama at Linette. Sa mas malawak na konteksto, ang laban na ito ay sumasalamin sa panggaan ng dalawang henerasyon. Sa Aoyama ay nasa huling yugto ng kanyang karera, umaasa sa court awareness at placement, habang si Alex ay nasa gitna ng mabilis na pag-akyat sa rankings, dala ang bilis, stamina at kumpiyansang bunga ng sunod-sunod na panalo sa 2025 at early 2026 season. Sa mabilis na hard courts ng Melbourne, ang physical freshness at recovery speed ay maaring maging deciding factor. Para kay Alex, ang paglahok sa doubles ay hindi lamang dagdag na laban kundi bahagi ng kanyang long-term development. Ang doubles play ay humahasa sa net instincts, return positioning at decision-making sa pressure points, mga elementong direktang makakatulong sa kanyang singles campaign. Para naman sa Philippine tennis, ito ay isa pang patunay na ang bansa ay may player na kayang makipagsabayan sa elite level ng iba't ibang kategorya. At habang papalapit ang Martes, malinaw ang sitwasyon. Hindi ito simpleng opening round doubles match. Ito ay isang seryosong test ng momentum laban sa karanasan. At sa kasalukuyang forma ni Alex, muling may tsansang magulat ang buong mundo. Well, sa kabuuan, ang paglahok ni Alex sa Australian Open 2026 women's doubles ay hindi simpleng side story lamang sa kanyang singles campaign, kundi isang malinaw na indikasyon kung gaano na kalawak at kaseryoso ang kanyang pag-usbong bilang isang world-class tennis player. Sa murang edad, pinapakita ni Alex na kaya niyang i-handle ang pressure ng Grand Slam sa higit sa isang kategorya. At mas mahalaga, kaya niyang gawing opportunity ang bawat laban para sa mas malalim na pag-unlad ng kanyang laro. Ang doubles match na ito, laban kina Aoyama at Linette, ay isang pagsubok hindi lang sa kakayahan, kundi ng maturity at tennis IQ ng ating Pinay Pride. Well, hindi may kakaila ang bigat ng karanasan ng kalaban. Si Shoko Aoyama ay isang veterana na dumaan na sa halos lahat ng posibleng sitwasyon sa doubles tennis, mula sa malalaking entablado hanggang sa pinakamainit na pressure moments. Ang kanyang court awareness at instinct ay produkto ng mahabang taon ng kompetisyon sa pinakamataas na antas. Kasama niya si Magda Linette, isang manlalarong kilala sa consistency at composure, lalo na sa mga rally na nangangailangan ng disiplina at tiyaga. Well, sa papel, malinaw na masanay ang Japanese-Polish tandem sa ganitong klaseng laban. Pero ang tennis ay hindi nilalaro sa papel lamang. Ang kasalukuyang momentum at kumpiyansa ay may malaking papel at dito pumapasok ang malaking bantahin ni Alex. Ang sariwang panalo niya laban kay Linette sa Auckland ay hindi lang basta resulta ng scoreboard, kundi isang psychological marker na nagbabago ng dynamics ng kanilang sunod-sunod na pagtatapat.
Kapag alam ng isang player na natalo na siya ng malinaw sa nakaraang linggo, hindi madaling burahin ang alaala nito, lalo na kapag pareho pa rin ang surface at halos pareho ang kondisyon ng laro. Dagdag pa rito, ang presensya ni Ingrid Martins bilang partner. Sa doubles, ang chemistry at complementary skill set ay kasing halaga ng individual talent. Si Martins ay isang natural na doubles player na komportable sa net, mabilis magdesisyon, at may lakas ng loob na tapusin ang puntos sa tamang sandali. Habang si Alex ay kumikilos bilang stabilizer sa baseline, gumagamit ng left-handed spin at matalinong placement, si Martins naman ay nagsisilbing finisher. Ang ganitong balanse ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang kontrolin ang ritmo ng kalaban kahit laban sa mas veteranong mga manlalaro. Mas malalim pa rito, ang laban na ito ay sumasalamin sa mas malaking kwento ng transition ng women's tennis. Unti-unti nang nagpapalit ng henerasyon ng sports at ang bilis, athleticism at adaptability ng mga batang manlalaro ay nagiging mas mahalaga kaysa purong karanasan lamang. Ay isa sa malinaw na simbolo ng pagbabagong ito, ang kanyang conditioning, footwork at mental readiness ay produkto ng modernong training system na idinisenyo para sa long-term competitiveness, lalo na sa hard courts na physical na demanding gaya ng Melbourne Park. Para kay Alex, ang doubles ay nagsisilbing extension ng kanyang singles preparation. Sa bawat return, volley at quick exchange sa net, nahahasa ang kanyang instincts at decision-making sa high-pressure situations. Ang mga aral na makukuha niya rito ay direktang magagamit sa singles, lalo na sa mga crucial points kung saan ang bilis ng isip ay kasing halaga ng bilis ng paa. At sa ganitong paraan, kahit ang isang doubles match ay nagiging investment para sa mas malaking laban sa hinaharap. Sa perspective ng Philippine tennis, ang presensya ni Alex sa parehong singles at doubles main draw ng Australian Open ay isang makasaysayang sandali. Matagal nang nag-aantay ang bansa ng isang player na hindi lamang kwalipikado kundi competitive sa Grand Slam level. Ang bawat palo ni Alex sa Melbourne ay hindi lang personal na laban, kundi representasyon ng isang bansang unti-unting bumabalik sa global sports conversation. Ang suporta ng Pinoy community sa Australia ay dagdag pang nagbibigay ng energy at emotional na lakas sa kanyang kampanya. At habang papalapit ang Martes, malinaw na ang laban na ito ay higit pa sa isang opening round doubles match. Ito ay isang sukatan kung gaano kahanda si Alex na humanap sa iba't ibang hamon ng elite tennis, mula sa tactical na laban hanggang sa mental na tibay laban sa mas sanay na kalaban. Well, anuman ang resulta, ang mismong pagharap niya sa ganitong klaseng matchup ay patunay na siya ay nasa tamang direksyon, unti-unting binubuo ang pundasyon ng isang pangmatagalang karera sa pinakamataas na antas. Ang Australian Open 2026 ay patuloy na nagiging entablado ng paghubog ng bagong identity ni Alex Ayala.